Hi, welcome sa Talangka Recap. Syempre bago tayo magsimula huwag kalimutan mag-subscribe at mag-iwan ng like. Nagsimula ang ating movie. Kay Matt, isang mag-aaral sa kolehiyo. Isang umaga habang paalis ito papuntang paaralan, nakita niya ang mag-asawa na naglilipat. Hindi maiwasan ni Matt na pagmasdan ng babae dahil sa angking kagandahan nito. Pagdating ni Matt sa paaralan ay agaran itong umupo at iniabot naman ng kanyang kaklase na si Maddie ang isang poster na nag-iimbita sa kanila sa isang music festival. Silang apat pala ay isang banda. Habang nasa klase, hindi naman maiwasan ni Matt na pagmasdan si Maddie. At nag-umpisang mag-hallucinate ito na nagpo-pose ito sa kanyang harapan. Natigil lang ang kanyang pag-hallucinate nang binato siya ng pambura ng pisara ng kanyang guro. Kinagabihan pumunta silang apat sa bar upang mag-relax. Isang kaibigan naman nila ang nagpakilala sa kanya kay Helen na isang magandang dalaga. Habang nakaupo sila, hindi naman maiwasan ni Helen na harutin si Matt pero hindi mawala sa isip ni Matt si Maddie. Kaya naman pinuntahan niya ito upang kausapin nang biglang dumating ang kasintahan ni Maddie at nakipagkamay ito sa kanya. Pagdating niya ng bahay, pumunta ito sa may bintana at doon nakita niya ang mag-asawa na nag-uusap sa labas ng bahay. Ang magandang babae ay si Pinay, habang papasok ito sa bahay ay nagkatitigan sila at nginitian siya nito. Kinabukasan habang kumakain sila, biglang dumating si Pinay dahil nasira ang charger nito at nagtanong ito kung saan siya makakahanap ng charger. Sinabi naman ni Matt na mayroon siyang extrang charger. Matapos ibigay ni Matt ang charger kay Pinay, nagsimula silang magpakilala sa isa't isa. Nang paalis na si Pinay, tinitigan niya si Matt at nginitian niya ito, hindi maiwasan ni Matt ang manabik at kabahan. Pagkatapos ng klase niya sa gabi, huminto ito sa isang bahay kung saan nakita niya si Pinay na nakawig at nagtaka ito kung bakit. Kaya palihim itong pumasok sa isang bakanteng silid kung saan ay makikita niya ang lahat ng kanyang ginagawa. Nagsuot si Pinay ng maskre pero hindi niya ito makita ng malinaw kaya lumipat si Matt sa kabilang silid. Kung saan ay malinaw na nakikita niya ang lahat ng ginagawa ni Pinay. Si Pinay pala ay isang vlogger kung saan ay kumikita ito. Habang pinanood ni Matt ang ginagawa ni Pinay, biglang lumipat ito sa kabilang silid, kaya agarang ding lumipat si Matt upang patuloy niya itong mapanood. Nang biglang namatay ang ilaw, noong oras ding iyon ay dumating ang asawa ni Pinay. Patuloy ang pagmamasid ni Matt nang biglang hindi inaasahan na masaksihan ni Matt kung paano biyakin ng asawa si Pinay. Nag-init si Matt habang pinapanood ang mag-asawa at nag-umpisang laruin ang kanyang batuta. Hindi naman nasiyahan si Pinay sa ginawa ng asawa dahil mahimbing ang tulog nito. Kahit sa kalagitnaan ng tanghali patuloy pa rin si Matt sa pagmamasid kay Pinay, ganoon ito kabaliw sa kanya. Pagkatapos nilang kumain napatingin ito sa kisame at nagsimulang akitin siya nito. Sa sumunod na sandali ay itinulak niya ang mesa at umakyat sa hagdan at dahan-dahan niyang pinasok ang kanyang daliri sa siwang. Tuwang-tuwa si Matt, agaran nitong sinubo ang daliri na para bang lollipop nang biglang may tumawag sa kanya. At nang bumalik ito sa katinoan, nakita niya si Maria na nakaupo kaya napagtanto nito na pantasya lang ang lahat. Kinagabihan nag-umpisa na naman si Pinay sa kanyang vlog. At pinagmasdan nito ni Matt na may nag-aalab na pagnanasa. Pero sa pagkakataong ito habang binibiyak siya ng kanyang asawa, nakita niya na may nagmamasid sa kanya mula sa kisame. Alam ni Pinay na may nagmamasid sa kanya mula sa butas ng kisame, sinimulan niyang akitin ito. Nagsimula namang mag-init si Matt at pinaglaruan ang kanyang batuta. Pagkatapos makipaglaro ni Matt sa kanyang batuta, pawis na pawis ito at nanghihina. Sa sobrang obsessed nito sa kanya, maging sa kanyang telepono ay puro larawan ni Pinay ang makikita. Biglang naman lumapit si Helen at hinalikan si Matt. Kahit na ito ay panandalihang halik lamang, malinaw na may gusto si Helen kay Matt. Pagkatapos ng kanilang kasiyahan, umuwi si Matt pero naabutan ito ng ulan. Tumayo ito sa harap ng bahay ni Pinay upang hindi ito mabasa sa ulan. Napansin nitong bukas ang pinto kaya palihim itong pumasok at naghanap ng maiinom at makakain. Nang mapansin na tahimik ang bahay, pumasok ito sa kwarto ni Pinay at sinimulang biyakin ito. Buong akala ni Pinay ay ang asawa niya ang bumibiyak sa kanya. Dahan-dahan itong nagbihis at handa na sanang umalis nang biglang bumangon si Pinay. Sinabihan siya na nito na pagkatapos nitong sindihan ng apoy ay aalis na lamang ito ng ganoon na lamang, natakot si Matt. Sinabi ni Pinay na manatili muna ito upang samahan siya nang biglang dumating ang asawa nito. Walang pagpipilian si Matt kung hindi ang magtago sa ilalim ng kama. Sa sandali ding yun, sinimulan ng asawa ni Pinay na biyakin siya. Tahimik at nagiginig si Matt, naghihintay ng tamang pagkakataon upang makatakas. Ilang sandali pa nagawa ni Matt na makaalis at tumakbo ito palayo. Ilang araw ang lumipas pag-uwi ni Matt sa bahay, sinalubong ito ni Helen na suot ang pangdigmang kasuotan nito. Ang katawan ni Helen ay hamak na mas maganda kaysa kay Pinay. Hindi napigilan ni Matt ang tukso at sinimulan niyang biyakin ang tahong ni Helen. Lumaki ng gusto si Matt ng gabing yun. Kinabukasan ng malaman ng mga kapitbahay ang tungkol sa paglaki ni Matt, pumunta sila para batiin ito. Pumunta din si Pinay upang batiin ito, sinabi naman ni Matt na kaibigan lang niya ito. Pero sinabi ni Pinay na natulog silang magkasama ng kabing yon.
Pagbalik ni Matt sa taas, biglang nakatanggap siya ng tawag mula kay Pinay. Sinabi niya kay Matt na may gusto itong gawin kasama siya. Inilagay niya ang upuan sa taas ng kama at umakyat ito malapit sa kisame at sinimulan ni Matt na laruin ang batuta nito. Nang biglang dumating ang asawa niya sa pagkabigla bumaksak ito sa sahig. Agarang pinuntahan siya ng kanyang asawa upang tignan ito. Patuloy ang pagbigkas niya kay BJ, nabalisa ang asawa nito at tumakbo palabas at tinanong kung sino si BJ na umatake sa kanyang asawa at sinabing papatayin niya ito. Natakot ang mga kapitbahay at sinabi nila na walang taong ganyan ang pangalan. Natauhan si Pinay at nagpaliwanag sa asawa, sinabi nitong natarante siya at mali ang nasabi nito. Nagsinungaling ito at sinabi niya na inaayos niya ang ilaw habang nakikinig ng DJ. At doon ay kumalma ang asawa niya pero nakaramdam si Pinay ng hiya sa nangyari. Kinagabihan ng asawa ni Pinay ay tinarget ng mga gangster, inatake ito sa kanyang sasakyan at pinahirapan. Nagising si Pinay sa kanyang mahimbing na pagtulog, nakita niya ang pagkain sa mesa na hindi nagalaw. Ang kanyang asawa naman ay nakahandusay sa lupa na puno ng sugat at saksak. Pinahirapan pala ito ng mga taong dumukot sa kanya. Patuloy ang pagmamasid ni Matt kay Pinay, nakita nitong walang tao sa paligid. Hinalikan niya si Pinay at humantong ito sa mainit na labanan. Nang biglang dumating si Helen sa bahay ni Matt, hindi alam na ang kanyang kasintahan ay may banibiyak na ibang tahong. Nagsimyo lang maghanap si Helen habang umiinom ito ng tubig, mayroon itong narinig na kakaibang tunog. Ang tunog na nanggagaling sa labanan mula sa ilalim ng bahay ay napakatindi. Sinundan ni Helen ang tunog na nanggagaling mula sa butas, nakita niya si Matt na banibiyak si Pinay na ikinagalit nito. Natakot si Matt at agarang sinuot ang kanyang pantalon, sinalubong siya ni Helen at pinaghahampas at agarang din itong umalis. Habang si Pinay ay nagpapakasaya, ang asawa naman nito ay patuloy na pinapahirapan at naghihingalo. Inipon niya ang huling lakas upang lumaban at nagawa niyang makaalis habang pinapaulanan siya ng bala, nagmaneho ito sa huling lakas na natitira sa kanya. Habang si Matt naman, hindi napigilan at pumunta ulit sa bahay ni Pinay pero wala ito sa mood para makipaglaro sa kanya. Sa pagpupumilit ni Matt, isinuko na naman ni Pinay ang kanyang tahong. Hindi alam ng asawa na banibiyak na pala ng iba ang kanyang asawa. Pagdating niya bumagsak ito sa gate at nagsimulang gumapang patungo sa tahanan. Nagawa niyang makatayo at agarang tumungo sa silid. Hindi niya inaasahan na makakita siya ng mas brutal kaysa sa pagpapahirap sa kanya. Sa galit nagpaputok ito ng ilang ulit, ang mga bala ay tumama sa dingding. Hindi niya maintindihan kung bakit nagawa niya yon kahit na ibinigay nito ang lahat sa kanya. Sa huli hinayaan niya si Matt na makaalis, tumakbo ito sa kalye na walang damit. Ang asawa ay galit na galit at nagsisigaw, walang ibang magawa si Pinay kung hindi humingi ng tawad at umiyak at dito nagtatapos ang ating movie. Thank you.